fans ni Alexa Ilacad, pati ng mga KD Lex o mga KD Estrada. Kasi nakakapanayaman ko ng napakabilis. Bilis. One question lang talagang tinanong ko kay Alexa nung press con po ito ng Mujigay. Ano ibig sabihin? Paano pronunciation doon? Yung Mujigay. Nang ibig sabihin sa Korea is rainbow. O, pelikula kasi ito eh. Anyway, di pa nagsisimula yung press ko, nagpang-abot kami ni na Alexa dun sa isang kasi yung table ko, katapat na katapat ng kwarto kung saan sila, nandoon ang lahat ng cast members. Tawa pa nga ako ng tawa kasi, nakikipagkawayan ako na kay Alexa, tapos, nag-flying kiss. Ang sumagot sa akin although si Alexa gumagal kami dalawa, no? Tapos bilang sumisingit itong si Rufa May Quinto, loka-loka rin talaga ito si Peachy. Kasi kasari din po si Rufa May Quinto dun sa movie. At sabi ko nga dun sa kanilang holding area or holding room. At pagdaan ko, nagkawayan. Tapos nagstay ako dun sa may pintuan. Tapos nandun dun yung si kuyang security guard na bouncer na ang laki na. Syempre kilala ako, no? Dahil mga nakikita ko sila sa ABS pag may mga events ako. Tapos sabi ko, may tatanong lang ako kay Alexa. Tapos tinanong ko nga, Alexa, tutuloy-tuloy na ba itong pagsusolo mo? Anong reaksyon ng mga, dalawang question na pala yun. Anong sinasabi ng mga KD Lex? Di ba? And then, sabi naman ni Alexa, just so happens na after nung mga pinagsamahan nilang project ni KD Estrada at ang pinakahuli nga ng hit TV series na Pira-Pirasong Paraiso, desisyon ang pamunuan or mga respective handlers nila na subukan naman na kasi yun ang uso naman sa mga tandem talaga kahit papano hindi lang sa pinipair sila sa iba kundi yung hinahayaan silang mamukadkad bilang mga solo artist. At ginawa naman yung kay Alexa nung tinanong si Alexa na ano ang mga gusto niyang gawin at pumasok nga yung pagkanta, yung pagiging host at pagiging actress sa movie. So alam naman natin na singer naman din talaga sila at maganda ang kanilang collaboration, pero binigyan nga siya ng pagkakataon ni Direk Laurenti Jogi na may namamahala ngayon ng Star Magic na magkaroon siya ng oportunidad na maging isa sa mga host at ongoing nga itong PBB Gen 11 na tinatawag at isa siya sa mga co-host doon nina Bianca Gonzalez, sina Melay Cantaveros, Enchung D, Robbie Domingo, at marami pang iba na mga host. At isa siya sa laging binibigyan ng pagkakataon doon na mapapractice at mahasa kasi well-versed naman itong si Alexa. And then, eto nga, dito nga sa pelikulang Mujigay, correct me if I'm wrong, batik, wag nyo naman akong i-bash kasi hindi ko ma-pronounce ng tama, basta Mujigay. Nang ibig sabihin nga daw po nito sa Korea ay rainbow. Ay ang ganda ng kwento kasi collaboration ito ng mga produksyon ng Unitel, ni Sir Tony Gloria, anong tawag dito? Pati na rin ang Unitel at Straight Shooters yon. And ang nag-direct nga po nito ay si Randolph Longhas. Written by Mark Raywin Tome. Yan. Kasama nga po na dyan nabanggit ko kanina si Rufa May Quinto, si kaibigang Richard Kwan na hindi kami nagpang-abot, hindi kami nagpangita, pero good friend ko po ito at lagi kami nag-uusap nito sa Viber. Kate Alejandrino, si Donna Carriaga na talaga namang ang kulit-kulit na nakipaglandian din sa amin at sinabi ko ang ganda-ganda mo ng makeup mo, hindi kita nakilala at ang payat niya ngayon. Si Kai Cortez, Rolly Inocencio, Ana Luna, si Louie Mananzala at Piwi O'Hara. At ang nagbibidang bata dito ay si Rairi Sofia and of course ang bagong salta mula sa Korea, hinahangaan na aktor sa Korea na ngayon ay makakasama ni na Alexa Ilacad dito sa Mujigay, si Kim Jisoo. Yun, isa po siyang artist na under GMA Sparkle. And ang ganda nung tema nung movie kasi ang alam namin si Alexa nga yung gumaganap na parang kapatid ni Ana Luna na gumanap na nanay nitong bata at sa kanya ipinagkatiwala
na lumaki or mag-alagaan niya itong yung bata na doon iikot yung kwento na si Alexa, siya yung klase ng babae na ayaw pang magkaanak, ayaw magpalaki ng anak, at ayaw maging nanay. Tapos doon umikot yung kwento na ang pamilya ganito dapat, kahit nasa ang panig ka pa, Korea man yan, US man yan, or what, Philippines, pag pamilya is pamilya. Mga ganong synopsis na ang saya-saya na marinig na eto si Alexa magbibida sa ganitong klaseng proyekto na labas doon sa tambalan nila ni KD. With all due respect, humihingi ako ng pasintabi sa mga solid pa rin na mga KD Lex fans na matagal nang naging bahagi ng Unbearable Channel. Ang sinabi na lang ni Alexa nung yun nga doon sa isang tanungan ko na bago sila sumabak doon sa Q&A ng mga media friends natin is she's here as an artist, mag-perform ng kung ano yung binibigay sa kanya mga assignment. At yun nga, tinutupad lang niya yung minsang na itanong sa kanya ng mga handler niya at mga nagpapatakbo ng career, kung ano yung mga gusto niyang gawin sa kanyang career. At yun na nga, kumanta, umarte sa TV, maging host, at ito, maarte sa pelikula. But hindi ibig sabihin na nabuwag na or mawawala na yung love team nila ni KD, na alam naman nating lahat kung paano nagsimula, saan nagsimula, at kung ano yung pinagdaanan ng tandem na ito para isa sa mga pinaka maiinit at pinakasikat, pinakapopular, pinakahinahangaan, pinakasuportahang tandems dito sa Showbizlandia. Ang ganda-ganda ni Alexa nung makapanayam namin to, pumayat na siya, maayos na yung alam mo yung talagang ano na siya, artista. Ibig ko pong sabihin dito yung, dati kasi nung bata-bata pa siya, parang wala pa siya masyadong pakialam sa kung ano yung itsura niya. Diba kasi nakikita pa namin minsan niya na, alam mo na, medyo matambok pa yung mukha niya, na kung ano-ano na lang yung nilalagay sa lieg para bumalansi daw, inaayos na wag. But this time, actress na umpig mo, be! Ang ganda, tsaka ang galing niya magsalita. The way she speaks, the way she narrates yung kanyang kwento, kung paano niyang tinanggap itong proyektong ito. So, sana suportahan po natin. Showing ito ngayong October 9 sa mga sinihan. And again, sabi ko nga po, hindi ito pipitsuging produksyon bilang ang Unitel naman talaga ang daming naibigay sa atin niya ng magagandang pelikula. 'Di ba? Last time yung Gumburza, may co-prod ang Unitel doon. At this time sa 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival, nakapasok yung pelikula nilang Himala the Musical. O di ba? Nasa tatak Tony Gloria yan. Ang pinaka gusto kong natatandaan kong mga pelikula diyan, yung kay Sharon, Crying Ladies, may Marisol Soriano movie, yung musical din na may Ogie Alcacid about Apo, mga kanta ng Apo Hiking Society. Makabuluhan, di kalidad. Kaya itong Mujiga o Mujiga na family drama nila na nilahukan nga ng istoryang Korea, Pinoy, plus may Korean actor pa, and of course, pinagbibidahan nga nito ni Alexa Ilacad. Naniniwala kami na quality itong pelikula na to, at isa rin sana ito sa maging hudyat ng pagiging isang ganap na female lead nitong si Alexa, na kahit hindi nakadepende dun sa love team nila ni KD, ay matagumpay pa rin. But still, naniniwala naman kami na mayroon pa rin namang mga proyektong bagay sa kanilang love team ni KD. O, di ba? Love ko kayo si KD, kung paano ka love ko rin sa Alexa. Maraming salamat, Alexa, sa panahong ibinigay mo sa akin. Kahit napakasandali, di ba tayo nakapagpa-picture, pero alam ko, sa mga susunod nating pagkikita, o kita mo, kahit yung bouncer, guard na nagbabantay, hindi naka-imik nung sinabi kong, hi, love you, bebe. Ako po yung lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat dito lang sa Unbearable Channel.